beautiful business-minded people. Medyo nahuli akong maglagay ng aking scarf, no? So, welcome to the exciting episode ng ating Meet My Friends series. So, anak, no? Ito yung tanong. Ito ba yung dialogue natin? No? Sinasabi ba natin na, nandito ako sa ibang bansa para kumita ng malaki, pero hindi ko maramdaman ang mga importanteng sandali sa buhay ng family ko? O kaya sinasabi natin na, Mami En, nag-iisa akong nag-aalaga ng negosyo ng mga anak namin, ng lahat, habang hinihintay ang uwi ng mahal ko sa buhay. Yan. No, yan yung mga nagtatanong, nag-iisa dahil yung kanilang mahal sa buhay ay nandoon sa malayo at nagpapadala ng puhunan. Siguro yung iba sinasabi rin, Mami En, sinasabi ko sa sarili ko, sige lang para sa pamilya ito, pero minsan pagod na ako sa pagpapanggap na okay lang ang lahat. Nako. So how many times have we felt like this, anak, no? Yung OFW ka na lumayo para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya, pero sa bawat birthday na wala ka, sa bawat unang hakbang ng iyong anak, hindi mo nakikita. Yan. No? So, merong isang tanong na laging bumabalik dito sa mga OFW, lalo na sa mga OFW at sa kanilang mga may bahay. No? Sulit ba talaga lahat ng ito? But what if I told you that one couple asked that same question, no? Sulit ba talaga? And instead of just waiting for things to get better, nag-decide sila. Gusto nila na kailangan mag-build tayo ng something na finally makakauwi na ang husband. Kaya today we will discover ito. Yung title ng ating show is From OFW to Business Owner. Pwede ba yan? Yes, no? How one couple built a business while apart. So, nag-umpisa silang magnegosyo, magkalayo sila until finally nagkasama sila. And meron tayong special guest na 13 years silang magkalayo. Pero ngayon, marami na silang iba-ibang mga negosyo and a stronger marriage. Kaya, stay with us until the end, ha, anak? And before anything else, nabalikan lang natin saglit yung napakagandang session last Tuesday. Every Tuesday po, nandito po kami sa ating Facebook Live. And sabi natin, last Tuesday, siksik, liglig, at nag-uumapaw ang mga learnings ng topic natin, no? Kasi ang pinag-usapan natin last Tuesday was accounting and finances. Kaperahan ng ating negosyo, and ang nakasama natin ay si Sir Dennis Hilario. Kaya allow me to share one of the most beautiful takeaways na sinubmit or sinare ni Cora Balane. Sana nandito pa rin si Cora, no? At ang sabi niya, a business needs a system. Kailangan merong consistent recording ng lahat ng transactions at kailangan alam natin yung ating target market. Kaya, anak, alam mo, I'm sure si Cora nagstay until the end of our session last week. Kaya ang dami niyang natutunan. Kasi yung ganong klaseng takeaway, hindi mo masusulat yan kung hindi mo talaga pinakinggan ng bawat salita ni Sir Dennis, di ba? Napakaganda niyan, Cora. Maraming salamat sa iyo. And I hope today, madami uli tayong mapupulot ng magagandang takeaways. Yan. Para lang sa ating mga new viewers, konting intro po, no? Ako po ay si Mami Negosyo. I've been in business for more than 40 years. Ang daming negosyo po, maraming nalugi, marami ring nag-succeed. Among the successful ones is our Chowking franchise, no? For 18 years, naging franchisee po kami sa Zamboanga. STI College licensee din po kami. Similarly in Zamboanga City for 28 years, no? Marami pang other businesses. Hindi ko na ibabanggit lahat. Now, I am a mentor. Now that I am retired, I'm a mentor helping entrepreneurs like you grow your business easier and faster. At dahil dito, marami po akong mga free videos and posts na ginagawa araw-araw just for you. And every Tuesday tulad ngayon, maraming educational topics na makakatulong sa inyong business. Kaya to keep updated, para alam nyo kung ano yung mga ganap natin every week, no? Please sign up dito sa aking website sa maminegosyo.com because we will be sending you the newsletter or the emails to tell you what's happening. Sayang, no? Baka may mga topics na interesado kayo. maminegosyo.com. Yan. So, going to our guests, super excited na ako, no? The reason why pinili ko tong topic na to, dahil marami sa ating mga may kakilala o kamag-anak na OFW, marami ring lumalapit sa akin na OFW na nagtatanong tungkol sa negosyo.
No, itong mga OFW na to, no, na pinili nilang lumayo sa pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. More than millions of Filipinos are out there helping us, helping our economy. Hindi dahil sa gusto nila, hindi dahil sa enjoy sila, kala lang natin. Kasi pag nag-send ng picture, parang parati silang masaya. Nako, kalungkot po ng buhay. Lalo na yung mga nakita ko, na-meet ko na mga nasa Dubai. Imagine kung minsan yung isang kama, no? Isang kama ang nire-rent nila, nag-share pa sila. Kaya yung iba yung natutulog sa umaga, iba yung natutulog sa gabi para lang meron silang matulugan. Yan. Hindi nila gusto pero kailangan. Para may paaral sa mga anak, kapatid, at kung sino-sino pang mga relatives. Para may mailagay na pagkain sa mesa, para may maipundar para sa kinabukasan. Ang totoo, anak, hindi nyo lang nakikita, no? Counting years in working abroad, hindi natin maitago na minsan nagtatanong sila sa sarili nila, hanggang kailan kaya kami dito na ganito? No? Nakikita namin sila when we go abroad, ang lungkot po nila. So when I heard the inspiring story of our guests, nung na-meet ko sila, Diyos ko, I knew right away na itong couple na to ay magiging inspiration natin. No? Magiging inspiration natin sa bawat business owner at bawat family na nanonood ngayon. Whether you are here, whether you're OFWs or not. Kaya, anak, di ko na patatagalin. Let's welcome my very inspiring young friends, the couplepreneur duo behind Myson Lending Investor Inc., si Mr. Marlon and si Miss Joy Perin. Yan. Okay, so Marlon and Joy, welcome. Welcome. Yan, nagbababay. Ang ganda ng mga ngiti nila, no? Pero bago tayo mag-dive into today's topic, paki-share naman sa mga viewers natin a bit about yourself, no? Sino ba kayo? Sino ba si Marlon? Sino ba si Joy? Anong ginagawa ninyo dati? At ano yung ginagawa ninyo ngayon? Ano yung journey ninyo, no? From magkahiwalay kayo sa trabaho at magkahiwalay kayo sa iba-ibang bansa to building a business and many businesses together. Yan, kayo nang magkwento. Take it away! Hi, Mami N. Hi sa lahat ng viewers. My name is Marlon. Engineer ako by profession. Work ako as an OFW for 13 years as a telecom engineer. Na-assign ako sa various projects sa iba't ibang bansa. I stopped working as an engineer noong 2016. Then, nag-transition na ako sa business namin, helping out with the business and sa taking care of my family. Of course, nandiyan pa rin yung striving for other opportunities pero locally sa Pilipinas. And so then that's where we grew more on multiple streams of income through our teamwork namin dalawa. And I enjoy running, swimming on a weekly routine. I also love walking my dogs. Hi sa mga dogs ko. And I love to read self-help books. Yan, okay. O, ikaw naman, Miss Joy. Yes, good day sa inyong lahat. Ako si Joy Perin. I am an entrepreneur by practice and MBA graduate specializing in business marketing. I was once an employee from a pre-need company and bank industry. I am passionate about entrepreneurship, personal growth. I also love to travel and I love photography as well. I enjoy learning from different people and cultures since medyo I love traveling. So, gusto ko kasi yung nalalaman yung cultures ng mga bansa na pinupuntahan ko. Kasi I believe that hindi lang siya sa books mababasa mo. I mean, mas maganda din yung may immersion doon sa pupuntahan mong lugar. And it is my pleasure to be here and sana may marami kayong matutunan sa experience namin. Thank you. Thank you. Nakikita niyo yung mga magandang smile, no? Sa totoo lang, nung na-meet ko sila, they don't look pogi and pretty as much as sa personal. Kung makita niyo yung dalawang yan. Ang pogi-pogi ni Marlon at si Joy naman ay napakaganda. Di lang sila magaling na entrepreneur but they're very good looking as well. So, okay, medyo malabo sa akin, no, makikipag-chismis ako. Usyoso lang, usyoso. So, paano nangyari yun, no, nung nag-abroad ka, Marlon? Ano yung nasa isip mo? Binalak mo na ba talagang magnegosyo? Sinabi mo ba sa sarili mo na 13 years lang ako? That's it. Sige. Ayun.
So, when I started working as OFW, going back muna pala, bago ako mag-OFW, mahilig na talaga akong mag-racket, magnegosyo na kaunti. So, sa work na noong first job ko, nagbibenta na ako ng siopaw sa office. Engineer, kumukuha ako ng order. So, binibenta ko sa kanila. And then, nung naging mag-boyfriend-girlfriend kami ng wife ko, nalaman niya yung racket ko, nakiracket din siya. So, nagbenta rin siya ng siopaw sa office niya. So, from there, we realized that we already shared the same mindset ng creating multiple streams ng income. Naintindihan namin yung importansya ng hindi tayo pwede mag-rely on one source at always tayong willing to take opportunities to help us grow financially. So, nung nagtatrabaho na ako ng OFW, nalaman namin yung hirap ng contract-based work. Kasi yung unang contract ko was 6 months. And pagkatapos mag-expire yung kontrata ko, hindi ako agad nakakuha ng trabaho. So, wala akong trabaho for months. And from there, naubos yung ipon namin. So, nag-ipon naman kami. Ang problema lang talaga, pag walang trabaho, zero income, talagang mabilis ang pera. And because of that, meron pa kaming, buntis pa siya ng time na yun. So, talagang medyo stressful sa amin ng time na yun sa family namin. So, that experience became a turning point sa amin nang nalaman namin in my line of work, it is highly rewarding, but hindi siya guarantee. Because of that, we knew that we had to find ng ibang source ng income to support our family or at least during the time na kung habang nag-aantay ako ng panibagong work. Okay. So, chismis konti, no? So, kayo ba ay ikinasal ng before ka nag-abroad or after na? Before. So, binata ka pa, dalaga pa si Joy, nag-abroad ka na. Yes. Ang goal mo noon, anong nasa isip mo at that time? Saan ka pala nag-work? Sa Middle East? Ang first ko is US for 6 months. When I was starting personally po, talagang how to paano ako makapag-retire. Kasi yung family ko rin is OFW, father ko is OFW for 18 years. So hindi ko siya halos nakita yung time na yun. So ayoko sanang sundan yung footsteps ng father ko, to be honest. So when I did that first job, so yun yung iniisip ko kagad. And then when I met my wife, dun na parang nakapag-sink in kami sa journey namin. So okay. So binata ka, dalaga si Joy, tapos nag-abroad ka, tapos ang goal mo ay kumita or mag-migrate sa US? Ang time namin is to retire talaga, to stay sa Philippines. To retire. So, okay. Si Joy naman at that time nagwo-work na rin. Yes po. So, tapos, nung nawalan ka ng trabaho sa US yon, that was the time na yung 6 months. 6 months walang work. So, did you come home after that? Or yes, I did. Umuwi ka, tapos nakatunganga ka lang at wala kang hanap buhay. Yes, correct. Yung mahirap. Tapos, okay. And was that the time na kinasal na kayo ni Joy or you decided? Before pa yun. Before pa. Okay. Tapos nag-abroad ka ulit. Yes. And this time, ano naman ang goal mo? Sa US pa rin? Ay, hindi na po. Sa Pakistan na po ako na-assign. Oh, meron palang nag-hire ng engineers natin sa Pakistan, Yun nga po, na-surprise din kami noong time na yun. Mababa ang sweldo doon kasi mababa yung kanilang standard of living. Pero may opportunity pala. Alright. So, ang goal mo, I'm sure hindi mo na naging goal na pumunta sa Pakistan para maging citizen doon. Hindi ba? So, okay. Paano mo na So, ano yung goal mo doon? Para makapag-save? Yes. Initially talaga po is to save muna. Because there's nothing we can do much nung time na yun kasi we just started saving ulit for after na naubos, na-run out yung savings namin from the first job. So, yun yung unang goal namin. And to save until, kasi since yung 10-year namin, hindi uncertain kasi, from 3-6 months to 9 months, ganyan. So, we save as much as we can, take the opportunities kung dumarating yung contract as much as we can. And then, hopefully we haven't planned a business at that time yet. Pero we were already thinking na kung meron ng opportunity na darating, at least we will be ready for para to support our family and to start a business. Great. And at that time, Joy, ikaw naman nagwo-work ka.
employee ka, yung nabanggit mo. Opo, I work for a printing company. Tapos during that time, nung nakwento niya kanina, nagsisiopaw siya. So ngayon, nagbabaon ako ng siopaw noon sa office. So nakikita siya ng mga office mates ko. Even yung mga SVP, yung mga boss ko, nakikita yon. So I took that opportunity na magbenta rin ng siopaw hanggang sa lagi na ako pumapasok, ang dami-dami ko ng bit-bit na siopaw kasi for their breakfast. Inaabangan nila kasi sa breakfast, so kailangan maaga akong papasok doon. So na-enjoy ko yung ganong kumikita ka kahit papano. Though, syempre, medyo mahirap kasi para sa akin, mabibili ko yung gusto ko ng not coming from my salary. So, diba, masaya tayo pag meron tayong konting kinikita. So, naisip ko na, okay, hindi tayo dapat magstay lang sa isang kita lang. So, mas maganda, mas marami tayong maliliit na income na pumapasok. Tapos yun, nung si Marlon, nandun na siya sa abroad, ako na lang yung naiwan dito. So, ang iniisip ko kasi, dapat yung kikitain niya doon, dapat makapag-put up kami ng sustainable business for our family. Kasi alam ko naman from the start, hindi siya magtatagal, hindi siya pang matagalan. Since ako kasi sa family namin, I have siblings din na nag-a-abroad, mga OFW. So, nakikita ko sa kanila, minsan, hindi na bago sa amin yung ganong setup sa family. So, very talaga ako. Since yun din nga siguro yung course ko into a business, so mas open yung mind ko na magnegosyo. Yan. Thank you so much, no? So, ibig sabihin, kasal ka na, nagsisiopaw ka pa rin. Opo. Siopaw, yun. Actually, ang daming pagkakakitaan kung gusto lang, Imagine, nagtanong lang sa'yo tungkol sa kinakain mong siopaw, naisipan mo nang magbenta, Tulad nung kanina, kahapon, meron akong na-meet na kaklasiko, imagine kaklasiko, 70s na rin, Nagbigay ng banana chips sa akin. Sabi, gusto mong magbenta ng banana chips, eto, sampulan mo. Kaya parang gusto ko rin magbenta uli ng banana chips, Nakakatuwa. Kasi ang daming opportunity kung talagang bubuksan lang natin yung ating mga mata. And usually, etong nagpapabenta sa atin, hindi naman kailangan bayaran kaagad ng napakalaking halaga. Dapat lang talagang umpisahan. At hindi lang talaga tayo dapat mahiya. Di ka ba nahiya nun, Joy? May bit-bit ka, ang ganda mong yan, may bit-bit kang siopaw. Hindi po. Kasi siguro masaya kasi siya for me. Nasasayahan ako. Tapos, aside pala sa siopaw, mahilig din kasi ako sa mga bracelets, sa mga semi-precious stones, mga ganyan. Tapos, nag-start pa ako, nagbenta pa ako ng candles, mga scented candles. So, yung mga customers ko, yung mga office mates ko, so, natutuwa ako pag nakikita ko gamit nila yung mga bracelets, tapos may mga bibili sila sa akin ng mga candles. So, I realized pala, Mami, and since pala rakitera na din pala ako. Alam mo, nung nagbebenta rin ako, nung nagtuturo ako, rakitera din ako, Pag lumalapit ako sa offices, ang tanong sa akin, anong benta mo ngayon? Ginagawa din ba sa'yo yan? Hanapan ka ng bentang bago. Anong meron? Anong bago? Diba? Yan. Masaya. What really made me, totoo yung sinasabi ni Joy, anak, nung nagbebenta ako nung una dahil lang sa matinding pangangailangan para matulungan yung husband ko, para sa milk ng aming anak. Pero later on, I found out, dahil mahiyain ako, dahil sa binibenta ko, ang dami kong naging kaibigan at natanggal yung hiya ko na makipag-usap sa mga strangers kasi buong school yun umiikot ako ng buong school Dami kong kakilala sa bawat department dahil dyan sa pagbebenta. And it's so good to meet friends, di ba? Tapos habang nagbebenta ka, kinikwentuhan ka ng buhay nila na sakit yung anak, yung asawa, ganito, ganyan, etc. etc. So anyway, nagkwento na ako. Napaka-exciting ng ng inyong umpisa ng journey. Ngayon, paano yung after that? Paano yung nag-decide kayo ng inyong first business? Yung sa first business namin, since nga pareho kami ni Marla ng mindsetting, pareho kami business-minded, hindi naging mahirap sa amin yung magbuo ng business. Kasi pareho kasi kami ng goal na makapag-put up kami ng something sustainable for our family.
nag-start lang kami noon sa isang small business. Before that pala, pag nasa abroad siya, ako yung nandito. Parang ako yung nag-i-scout ng ano yung magandang business gawin. Tapos I will present it to him. So magdi-discuss kami kung paano namin siya gagawin, paano magmamaterialize. Tapos yun, ang dami namin talagang tinry, sinubukan. Madami ding hindi nag-prosper. Meron naman, yun nga, ang nag-prosper sa amin ngayon, yung first is yung lending namin. Yun yung pinakang first baby namin pagdating sa business. Anak, I hope you noticed it, marami silang sinubukang negosyo. Maraming hindi nag-prosper, tapos marami ring nag-succeed. Okay? Ang unang nag-succeed, actually yung Siopaw nag-succeed yun, no? At ba yung mga jewelry and all, no? Pero yung isang talagang legitimate na talagang business na natinayo ninyo was lending. Narinig ko to na kwento sa akin ni Marlon Kaya nag-umpisa siya ng lending kasi meron siyang mentor. Tama ba? May nagturo sa inyo? Yes. Yeah, can you talk more about that, Marlon? Yeah, bali, yung tita ko, she was working on a finance office before. She came up to me na she wanted to join a business with her. Siya yung nagturo sa amin pala, na how the business is done, and she helped us, told us how yung mga ins and outs and the process of lending. So she was the one that essentially helped us na ma-establish yung business. Yan, thank you for that, no? Kasi marami kayong nasubukan, nag-trial and error kayo, no? Maraming nag-fail, marami ring nag-succeed, no? Pero nung nagkaroon ka na ng mentor, tuloy-tuloy na. Kasi meron na siyang alam. No? Tama? Yes, right. Yes, thank you for that, no. Thank you for sharing that, no, Marlon and Joy. I hope narinig mo, anak, no, kung ano yung talagang nakatulong sa kanila. Alright? Kasi sa totoo lang, no, maraming mga pamilya or couple na nakaka-relate sa kwento nila, no. At kung gusto nating magkasama tayo, kung gusto nating mag-build ng negosyo with our partner, pero ang distansya at ang takot ay na hindi mag-succeed ang nagiging hadlang, know that someone else tulad nila ni Joy at ni Marlon ay dumaan din dyan, no? Nag-fail din, pero it made it work. They were able to make it work. Kaya it is something that gives us all hope. Ang narinig ko dito is, no, yung nagets ko dito is that tulad ko, ang dami ring trial and error. Ang dami naming trial and error dahil wala kaming mentor. Maswerte si Marlon at si Joy dahil nagkaroon sila ng mentor. Kasi kung hindi, puro trial and error yan. So, ang mentor ay, sabi nga niya, yung kanyang tita is somebody who knows the business. May experience na. Hindi lang yung nagbasa ng libro or nabalitaan lang kung ano ang magandang negosyo at sinunod na nila. No? Ang tunay na makakatulong sa inyo is somebody who has been through it, who has already seen ano yung mga pitfalls at i-guide tayo. Diyan, no? So, getting a mentor helps. Kung hindi, di trial and error, mas malaking mawawala, mas matagal. Yung first question ko is, nasa listahan ng ating kodigo, is how did you decide to start a business while Marlon was still working abroad? Alam ko nagkwento ka na, Joy, no? Pero at what point ka talaga nagsabi na kailangan may negosyo na? Hindi na pwedeng wala. Siguro, Mami, kasi alam ko, hindi kasi talaga po siya bago sa akin na nakalagay na siya sa mind ko na pag OFW ka, parang lahat temporary. So, natatakot ako sa mga anak ko na uuwi siya, na nauubos yung ipon. So sabi ko, kailangan magkaroon kami ng sustainable income. Nung nagbuntis ako doon sa eldest ko, nag-resign ako sa trabaho kasi nga nag-abroad na siya. Ako na nga yung nakafocus sa family. So may mga remittances din. So feeling ko, every time magpapadala siya, alam mo, uubos. Doon natatakot ako talaga. Ewan ko pa. Kasi baka feeling ko, pag umuwi siya, hanapin niya sa akin, nasan yung pera? So ngayon, sabi ko, kailangan makapag-put up kami ng business. So that's really the time na inisip ko, kailangan seryosohin ko na to. No, alam ko kung ano yung cause nun. No, sabi mo kasi nagkaroon ka na ng baby. So I think it's your maternal instinct that kicked in. Kasi kung ikaw lang,
Diba kung ikaw lang, kaya mong mabuhay mag-isa, lalo na nakapag-work ka na. No? Pero ano to, wala akong trabaho, tapos si Marlon abroad, tapos kung biglang sabihin na, okay, lay off ka na, tapos na, in contract na, magugutom si baby. Di ba? Tama ba? So, kaya talagang nagpanik ka na at kailangan. And yung resolve na yan ay talagang naging strength mo. Okay. Nakikita nyo ba na behind every successful man is a woman like Joy. And behind every unsuccessful man naman, ganun din. Meron ding visit na asawa na walang ginawa kundi maggawing ATM yung asawa, no? Maraming ganon na hinihintay lang yung remittance. Kung minsan gusto nang umuwi, nahihirapan na yung husband, pero sila pa yung pumipigil. I'm sure you know people like that, no? Yung wife pa yung nagsasabi na, wag muna, sige, another contract ka pa, another contract. Kasi yon, takot silang mawalan ng pera. Pero ang hindi nila alam, ang solusyon para hindi mawalan ng pera ay kunin yung pera, invest yung pera for a business kasi within your control. Yung trabaho ni Marlon, hindi within your control yan eh. Kasi kahit na gaano siya kasipag, gaano siya kabait, ang nagde-decide noon is yung kanyang employer. Tama, no? Samantalang kung ang pera ay nasa iyo, na makikita mo, magkamali ka man sa negosyo, it's just a mistake and then you can just shift. I'm sure maraming pagkakamali kang pinagdaanan, pero naisipan mo kung ano yung tamang way na gawin. Diba? Okay. So, question 2. So, Joy, ikaw talaga yung aking pinupunterya. So, Joy, ano yung pinakamahirap na parte ng buhay mo when you are running your business alone? Kasi inumpisahan ni Marlon, iniwan sa'yo. Yan. Okay. So, Mami N kasi, hindi lang kasi siya isa or dalawa yung mga mahihirap na bagay. First, I will start physically challenging siya. I remember myself na I'm driving myself to office in Marikina. I was 7 months pregnant with my second child. Ang routine ko niyan sa morning, I will wake up early, I'll prepare my son, my eldest, to go to school. I will drive him to school, then I will go to Marikina sa office. Then before lunch, I need to pick up my son again sa school, tapos uuwi sa bahay, gagawa kami ng mga assignments and everything. That is, at the same time, remote, minamanage yung office sa Marikina remotely, parang gano'n, remotely. Nakakapagod siya. Nakaka-drain. Imagine na ginagawa ko siya 5 times a day. So, morning, lunch, so yun, nakakapagod talaga siya. Pero, pag iniisip ko yung goal namin, syempre, nakafocus ako doon sa goal namin. Kailangan si Marlon, hindi siya dapat matagal sa pag-abroad kasi para uuwi siya din dito, tutulungan niya na ako. Pero magiging financially free na kami. So, may business na dito, hindi na parang hindi na kami matatakot na mawalan siya ng trabaho abroad. Secondly, mentally challenging siya. Kasi may mga decisions kasi pagdating sa office na kailangan gawin. Since nasa ibang bansa siya, merong time difference. Natutulog siya doon, ako nagmamanage dito, kailangan ko na kagad decision na yung a certain situation. So, I have to assess that, process it, and decide it on my own. I just have to trust my judgment. And andun yung I have to accept the full responsibility of the outcome. Siyempre at the end, natatakot, parang andun kasi ako na ayokong masisisi at the end. So, kailangan magkaroon tayo ng mga wise judgment pagdating sa mga ganong situation. Siyempre, to be fair with Marlon naman, pag hindi kami nakakapag-discuss about, mga ganong bagay na kailangan kong gawa ng decision, hindi naman niya ako sinisisi. And I'm so thankful for that. So, yun, mentally, physically draining, emotionally, kasi syempre pag pagod na tayo, nagiging emotion tayo, mataas ang emotions natin, diba? Na minsan iniisip ko parang ang hirap, as in talagang mahirap siya, pero pag nakafocus tayo sa goal, babalik tayo sa natin, sa senses natin na, okay, we need to keep going. I need to keep going. I need this. I need ko tong maayos para magkaroon yung family namin ng brighter future. So aside siya nag-work doon, ako, I see to it na meron din, busy din at inaayos ko din yung negosyo namin.
Okay, grabe, no? So, pero nagbigay ba kayo sa isa't isa ng deadline na 13 years lang? Wala po, ma'am. Wala. Basta alam mo lang someday, this will change, no? Grabe, no? Physical, mental, emotional, tatlong aspects na talagang tinitira ka. Pero you're just holding on to your goal na someday. Kasi naintindihan mo na someday lahat ng bagay may hangganan at ito ay may hangganan din. Grabe, no? Kahit na hindi mo alam kung ano yung future, hindi mo alam na 13 years na lang, okay, ilang years na lang, pauwi na si Marlon, pero tuloy-tuloy pa rin. Pero Marlon, meron kang binanggit kanina na binanggit din ni Joy tungkol sa personal growth. Actually, doon tayo nagkita sa isang seminar, doon tayo nagkakilala, hindi ba? Kung ano yung mga ina-attend nating seminar. Yes. So, yung growth na yan, no? Saan yan nag-umpisa? Karamihan kasi nang nanonood sa akin, at saka yung mga clients ko, sabi na, Mami N, kasi nag-umpisa kami, nabasa namin si Robert Kiyosaki na Rich Dad Poor Dad. Ikaw ba doon ka ba nag-umpisa or meron ka pang ibang pinagdaanan? Kasi ayaw crypto trader. Then yung mentor ko sa crypto introduced me to personal development. So I was more on kay Tony Robbins and Tony Robbins part and Solorus na yung natin inattend natin mga seminars. So doon ako na nag-invest on my personal development. So QL graduate ka rin? Yes. Oh. Seminarist rin ako. Pero kayong dalawa, si Joy din, pumasok sa QL? Hindi, ako lang ang pumasok. Attend lang siya ng mga sessions na merong Yes, correct. Yes, good. Pero attendant Ano, Bayan, Singapore. Yes, yung kasama nga yung may kasamang for couples na pwedeng mag-attend. Oo. Yon, no? So hindi ka nagbasa ng Rich Dad Poor Dad unlike the others, pero you believed in personal development. So this is something I want everybody to hear, no? Hindi pwedeng kung gusto mong yumaman lang, financial development lang, hindi pwedeng hindi ka nagbabago. Kasi kung magkano yung kaperahan natin ngayon, yun yung tayo. Okay? If we want the money to change, the person has to change. Kaya yung personal development na nabanggit ni Marlon, which is also ginagawa rin ni Joy, ay napaka-importante. Yung pag-aaral tungkol sa sarili natin. No? Whether, hindi ako nagki-crypto kasi hindi ko yan naintindihan. Pero nasa negosyo ako at marami akong ginagawang ibang bagay na investment. And I have to change. I have to increase. Yun lang ang 71 years old na nag-AI. That is something that has to change me, no? Kasi otherwise, yung mga kaklase ko, kaibigan ko, mga kasing age ko, ano ba yung AI na yan? Ayaw nga nilang intindihin kung minsan yung mga app sa cellphone, eh. But ako, I had to shift. Kasi if I want to create something sa buhay, kailangan meron tayong personal development. Yan. Okay, let's go to my question number 3. Nabanggit mo, Joy, kanina, na kuminsan iba yung timeline, kaya kailangan mo nang gumawa ng mga desisyon. Tapos, si Marlon naman, ang kagandahan, hindi naman siya nagbe-blame kung may mga maling decision. So, ang gusto kong tanungin ngayon ay si Marlon, Paano kaya kayong nagdesisyon kahit na malayo kayo sa isa't isa? Tapos, bakit napakahaba ng pasensya mo at hindi mo biniblame si Joy kahit na nagkamali siya? Yung sa mga decisions po namin, kagandahan lang po dahil sa technology noong 2010, we are able to talk all the time as much as we can. Despite yung distance na kailangan ginagawa namin intentional yung pag-uusap namin no matter kung gaano kami ka-busy. Even though busy ako sa work, kasi madalas nagta-travel ako kasi on field assignments ako most of the time. And siya naman, busy dun sa office and sa mga kids. Kailangan pa rin namin mag-usap at starting of the day and at the end of the day. Then,
most of our urgent mga decisions namin could not wait. During times talagang gagawa kami ng way para makapag-usap. Kahit na yung time difference namin is there, it's either ako yung magigising ng madaling araw or siya naman yung magpapagabi or magpupuyat para lang kaming makapag-usap kung ano yung issue na kailangan naming ayusin. So, it's not always convenient for the both of us. Yung responsibility sa work at saka yung kailangan mag-manage ng business at the same time. Pero we try to do our best to make the decisions together kahit na apart kami. Okay, so kung halimbawa mali yung decision niya, anong nasa isip mo? When I think about that, ang iniisip ko na lang, she always thinks the best for us. So you have to trust her or her decisions as well. So if there are mistakes, who doesn't make mistakes, diba? Lahat naman tayo. So ang importante sa akin yung intention is there to make good for the family. Okay, thank you so much, no. So, kuminsan talaga, no, sa mag-asawa, mali-mali yung mga decision natin. Pero ang titingnan natin kung minsan, ito yung natutunan ko sa iyo, Marlon, no, ang titingnan natin kung minsan, kahit na mali yung decision, ano yung intention? Ginawa ba niya yon dahil lang naging selfish siya or naging pasaway siya or ginawa niya dahil sa pag-aakala niya is yun ang the best for the family? Tama? No? So I'm hearing from you the word trust, no? So trust between the two of you, kahit na malayo kayo sa isa't isa, I guess is the strength ng inyong pagsasama. Kaya bilib na bilib nga ako sa inyo nung nakwento mo sa akin na wow, nag-umpisa ng negosyo kahit na malayo ka tapos na-sustain. At nabanggit mo rin, Marlon, na every time na umuwi ka, tinutuloy mo yung business tapos umaalis ka na naman. Kung minsan nag-umpisa ka ng bagong business tapos iniiwanan mo kay Joy. O yan, natatawa si Joy, no? Pero ang matindi is yung strength ninyo, sasamahan ninyo sa isa't isa, right? And talking about, no, the same goal, no, having the same goal or working toward the same goal as a couple, meron akong something special sa inyo, no? Meron akong ebook na ginawa especially for couples in business na ang title ay Business Soulmates: 5 Steps for Transforming Your Dreams into Business Success as a Couple. Mahirap ang mag-asawa sa isang negosyo. Pinagdaanan ko yan, no? Madaming mga alitan, kung minsan wrong decisions, pero marami ring challenges. Ngayon, pag tinignan na lang namin yung naipundar namin, yung na-create namin, pinagtatawanan na lang namin yung lahat ng mga bloopers namin as a couple. Kaya yon, I'm sharing that, no, as a simple guide para matulungan kayo ng inyong partner na maging mas aligned, mas focused at mas successful sa inyong negosyo together. The link is in the comment section. Business Soulmates: 5 Steps for Transforming Your Dreams into Business Success as a Couple. So, I'd like to go to my question number 4. Ano yung advice ninyo, no, sa mga couples na gustong mag-build tulad ninyo ng multiple income streams? Yung first step, ano yung first step kaya kung gusto na nilang, kung nag-agree na sila, na-convince nyo na ngayon na kailangan meron tayong multiple income streams, lalo na kung tayo ay isa sa atin ay OFW. So, ano ang advice? I'd like to start with Joy muna. Ladies first. Okay, ano ba ang dapat? Well, pag nakapag-decide na kayo na gusto nyo mag-business, you have to plan for sure. Kailangan natin maplano ng maayos para, di ba, sabi nga, naniniwala kasi ako na pag napaplano na, may maganda tayong plano or napaplano natin ng maayos, makakalculate natin yung risk at makakalculate natin yung magiging outcome niya. So, planning is the first one. Next is yung strategy. Paano natin i-strategize yung negosyo? Paano tayo kukuha ng customers? Paano natin ipopromote yung products natin o kaya yung services natin? Next is proper implementation. Dito kasi sa implementation, medyo mahirap siya kasi we have to face the uncertainties of the real yung nandun ka talaga sa field, sa business, kasi hindi naman natin kasi calculated yung mangyayari. So, hindi natin alam kung ano yung mga darating. So, kailangan ready tayo doon. Kailangan adaptable din tayo sa mga changes. So, and also, I would advise na you start lang muna sa
one business lang. Wag yung wag yung mag-start tayo dito, then we will skip pag hindi siya okay, lilipat tayo sa isa. Tapos after that, mag-start ulit tayo ng isa. No, don't do that. Kasi kailangan, sustainable muna yung isang business. Kasi for me, unang-una, magsasayang na tayo ng pera, magsasayang pa tayo ng time pag ganon tayo ng ganon. Para lang tayo nagtatanim. Hindi natin siya nino-nurture yung business. So, yun yung advice ko. Mag-start lang muna tayo sa isa. I totally agree with Joy. Sana, mas matanda ka sa akin, sana na-meet kita noon pa. At narinig ko yung advice mo. Kaya napaka-importante, anak, sa atin na manood ng mga ganito, makinig sa mga totoong nanggaling na. Ang daming sa online, ang daming nagkukwento tungkol sa kung anong negosyo ang dapat na umpisahan. Pero alamin ninyo kung talagang may negosyo ba sila. Baka nang iimbento lang sila, nang sasabihin, narinig lang nila kasi kami ganito, ang nangyari, nagnegosyo kami ng we went into the jewelry business, kasi yun yung aking binenta nung ako nagtuturo pa lang. Tapos ang daming problema ng jewelry business. Ay, sabi ko, hindi siguro okay to. Tumalon kami sa another business. At tumalon. At sa process na yon, ang dami naming pagkakamali, ang daming utang, at hindi na namin hinintay na mag-work yung negosyo bago kami naghanap ng ibang negosyo. Kasi ang thinking namin is, hindi yata okay itong business, parang hindi para sa akin ito, siguro yun na lang isa at isa. Had I met you, Joy, before, and listened to you, siguro, hindi nangyari sa akin. Pero siguro purpose na talaga na nandito ako. So, to make the long story short, hanggang ngayon, nung nawala na yung ibang business, nag-give up na namin kahit na yung mga naging successful, nung nag-retire kami. Andito pa rin kami sa first business namin, sa jewelry. Yan ang parang, ba't pa ako umikot kung alam ko lang, I tried to make this work na para mas maayos na, di ba? So yun, I love what you said, plan, strategize, implement, adapt to changes, and always just start with one business. Napaka-importante ng sinishare ni Joy. Worth talaga to sa isang oras ninyo dito, anak. Nako, pakinggan naman natin si Marlon. Yan. Sa akin naman is not more on the technical side kasi she's the one who's on that. Ako lang talaga is for couples who are starting a business talaga is yung relationship na maging solid. Kasi you will entrust somebody, lalo na yung iniiwan ko sa kanya yung negosyo, is a heavy burden para sa kanya. Kasi all of a sudden, iiwan ko sa kanya yung negosyo. You have to have strength. Whether you're doing it yourself or you're doing it together, kailangan talaga matibay kayo pagdating sa negosyo. Kasi maraming trials na abutin. There will be times na gustong sarado na. Pero as long as you're doing it right, at saka hindi naman you have done your homework, the rest, yung hindi mo na control, you just leave it up to God. And then just as a couple, just be strong. Yun lang yung masasabi ko when you're starting, especially a first business, kaya na sila. So parang ang narinig ko sa iyo, Marlon, parang mas nahirapan kayo sa first business. Mas madali ba yung succeeding ones? Hindi, ang mahirap lang kasi sa amin is yung sa relationship ng distance. Because for example, if there's a problem sa office, and then wala ako doon, and then magiging low energy kami o magiging low yung esteem namin. Sometimes we will say, sarado na ba namin to? So we have those pitfalls minsan habang kami nagkaroon ng business. So it's a good thing na talagang pinush through namin. We had that strength to push to go through the process. So nakaka-discourage yung mga times na yon, And I can talagang talagang ang lalaki ang haligi ng bahay. Tama ba, Joy? Pag sinabi niyang, sige, go tayo. Yan. Yeah, Mami N. Remember po yung nakwento ko sa inyo nun na nag-start siya dito ng paupahan namin apartment sa Las Piñas. Share ko lang kasi nakakatawa. Tapos nakita ko na, pwede pala ako sa construction. Kasi nag-start siya dito ng paupahan. So umalis siya, nasimulan niya na may mga hukay-hukay na. So, syempre, kailangan niya ng umalis for work. So, ako na yung may iwan. Syempre, babae, ano naman ang alam ko sa mga pako-pako at saka mga
Simesemento, di ba, babata? Hindi ko alam, pero kailangan ko siyang alamin. Kailangan ko siyang matutunan. Kailangan hindi ako huminto. Kasi na-start na siya. So, eventually, siguro lang din. Siguro kasama na yung tiyaga. Kailangan talaga matyaga tayo na umuwi siya dito after how many months yon. Nakatayo na yung apartment and may tenants na. So somehow na proud naman din ako sa sarili ko. Kasi 'di ba, it's a month's work eh. Hindi ko naman alam yung mga bakal ba number ng bakal na 'yan. Iyon na nakakatuwa lang na talaga teamwork at saka alam mo yung goal mo, you will really succeed. Trust me. Yeah, no? So, very clear talaga yung goal para sa iyo, no? Tapos yung teamwork, sabi nga ni Marlon, relationship, yun yung napaka-importante. Dapat napaka-solid ninyo, no? Dapat matibay ang relationship, sabi niya, no? Maraming dadaanan na trials, pero dapat matibay. Basta as long, sabi niya, as you did your homework, pinag-aralan ninyo hindi naman kayo basta tumalon lang pinag-aralan, and therefore you leave the rest to God and hope for the best. At what point ninyo na-decide dapat nang umuwi si Marlon? Mami, yan yung final decision namin na umuwi na ako for good. Was yung panganay ko, he was in grade 9. At the stage, tinanotice namin yung mga changes siya na hindi maganda. Yung behavior niya in school and home, medyo nagbabago na. And his grades, hindi siya up to par gaya ng dati. And we tried our best na parang na iayusin siya. Parang remotely, wala ako. Hindi naayos, hindi siya nag-i-improve. So we felt the need na napag-usap kami na kailangan kong to be there and the presence as a father. So at first hindi gusto kong i-continue yung work kasi nga syempre more financial freedom and syempre gusto natin i-keep yung multiple income streams. And I remember kasi since yung namin sa environment namin, sa work namin talaga is parating extension ng contract. So every time na-extend yung contract namin, pinipush namin kasi kahit na baka last na to So parang ganun yung namin. We had that mantra na parang last na to. So we kept getting the next contract. And but eventually I realized that we should always, family should always be the priority. After everything I was doing, working abroad, nag-manage kami ng business, looking for opportunities, lahat yan para sa family rin. So I decided it was time to come home and be present sa family ko. So looking back nito, I believe na it was the best decision. After nagsettle na ako back home, doon nagbago yung kanyang attitude and then nag-increase yung grades niya. And so much so na naka-enter siya sa UP Diliman for college. Wow! So which means nga, Mami, na minsan yung best investment din minsan is yung being present sa family. And it was the best decision that paid off para sa akin. Oh, wow. Congratulations for that, no? So, is there any point in your life na iniisip mo ngayon na sana mas maaga pa ako umuwi? Kung alam ko lang na ganito? Mami, para sa akin, lahat ng bagay, maybe led me to this time. So, God maybe gave me the opportunity to decide on this. So, for me, I couldn't put a time frame on that kung ako man ang mag-decide. Lahat ng bagay nga. Tulad ng kaninang nakwento ko, ba't pa ako dumaan sa napakaraming negosyo? Sana tinutukan ko na lang yung aking jewelry, Pero lahat ng bagay talaga, merong reason. Inallow ni God na na-experience ko yung iba-ibang negosyo para makatulong ako sa mga iba-ibang mga business owners ngayon. Kasi naintindihan ko yung negosyo nila. Hindi lang jewelry. But tama, Everything has a reason. Yan. Ay, ba't wala akong makitang question? There's a question po, Mami N. Yeah, can you read the question to me? This is from Timothy Abelon po. Business is running good. What is your thoughts on having loan to expand the business? Yan, nakita ko na yan. Kailan ba kailangang mangutang para ma-expand yung negosyo? Anong take ninyong dalawa? Sa amin kasi, we come from a different way of doing the business. When we started the business, nag-ipon muna kami ng aming funds. So we did not do any loans kasi we believe na yung pag nag-loan ka,
gets for us this is our is more stressful para sa amin. So we opted to use only our personal funds for a business. So if we plan to extend or expand, we only use our own funds. So yan ang iyong paniniwala, use your own funds, no? Yes. Sige, so that's from for our take. Si Joy then, do you agree with the same thing? Yes, Mami N. Kasi iniisip ko kasi pag nag-loan yung interest. So kung meron naman makakayanan ng funds namin para makapag-expand kami, mas gusto ko siya kaysa magbabayad ako ng interest. Yung interest na ibabayad ko, iyaano ko na lang siya sa business. Pero I'm not against sa paglo-loan pagdating sa business. Kasi sabi nila, pag may negosyo ka, may utang ka. Diba? Pero siguro on the bigger, on a bigger scale of business, diba? Okay lang naman yon. Kasi kung mas makakatulong siya na makapag-expand kayo at mabalik naman din kagad yung puhunan for the business. Yeah. Just study kung paano it will work for you. Then, why not? Kasi, it depends naman talaga kung ano yung pinanggagaling, kung ano yung negosyo papasukan mo. And then, what is, the pros and cons dun sa negosyo na you plan to endeavor. So, I totally agree with the two of you, no? Tama yun, sa mga magtatanong sa akin, should we borrow money to start a business? Para sa akin, no. Kahit na marami kayong pera, ang daming OFW, ang daming pera pag uwi nila. Tapos umpisa sila ng negosyo, pero nalulugi. Bakit? Kasi wala silang alam sa negosyo. Tapos bigla silang magbubukas ng malaking bakery at itataya nila yung lahat ng savings nila. Yes. So, yung isang ang nangyari is a baker siya, no? Magaling siyang mag-bake. Pero iba yung magaling mag-bake at yung pagpapatakbo ng negosyo. Yung pagbe-bake ay isang bagay lang sa malaking body of information na kailangan mo to be able to handle a business. Tulad ng magaling magluto is not a guarantee na magiging successful yung restaurant mo. Kasi ang business ay merong technical side, merong marketing side, merong financial side, operational side, yung HR side, ang dami. No, at yung pagluluto ay isa lang sa maliit. Actually, hindi nga masyadong importanteng marunong magluto dahil ang dami nang nagtuturo ng pagluluto sa online, di ba? Tapos ng pinakbet, siguro ewan ko kung ilang pinakbet recipe ang makikita mo. Ilang klaseng pinakbet po, Mami. Kasi, so hindi yan importante. Ang importante yung pagpapatakbo ng negosyo. Kaya yun ang dapat na malaman natin. So, okay. So, starting a business, I would suggest kahit na marami kang pera, umpisahan mo sa maliit, tapos make it work. Kung wala ka naman pera, mag-ipon ka muna bago ka mag-umpisa. Meron akong isang nagtanong din last time, sabi may utang po ako, nagkamali po ako ng desisyon. Pwede po ba akong mangutang para mag-umpisa ng negosyo? Ang advice ko sa kanya, no. What you need to do is to work. Magtrabaho ka muna, mag-ipon, at pag may ipon ka na, yun na lang gamitin mo. Okay. Pero tama rin, agree din ako kay Joy, na sabi niya, pag lumaki na. For example, alam mo na kung paano magbukas ng isang bakery. Tapos, nakapagbukas ka na out of your own money, nung kinita mo, nagbukas ka ng second bakery at third bakery. 3 na, marunong ka nang magbukas ng bakery, alam mo na yung pasikot-sikot. Ngayon, merong biglang opportunity na binigyan ka ng isang location, maybe sa mall or dyan sa kanto, na napakaganda ng foot traffic, wala kang puhunan, pwede kang mangutang kapag na-compute mo. Kasi, sabi nga ni Marlon, i-compute mo paano mo babayaran yung utang na yon. And since marunong ka nang magbukas ng bakery at marunong ka nang magpalago ng bakery, kaya mo nang i-forecast. Gumawa ng forecast, i-compute kung magkano yung dapat mong utangin, magkano yung dapat mong ibenta, at magkano yung kailan mo mababayaran yung utang. That's the only time I would suggest that mangutang ka. Otherwise, do not have a loan to expand the business. Kaya Timothy Abel yun. Depende kung anong klaseng expansion. Alright? Expansion na first time lang, na maliit pa lang yung negosyo mo, na paumpisa pa lang, then you will loan. Maybe it would not be a very good idea. But if you already have a tried and tested way of handling the business and you just want to expand to another location and napag-aralan nyo yung location, then that would be feasible if only na-compute ninyo yung loan na yon kung kailan mababayaran. Make sense? Okay.
Brenda Delphine. Her question is, how do you deal po in your individual differences as a couple? Yan, ang ganda ng question, no? I'm sure, no? Opposites attract, no? So, I'm sure opposite kayong dalawa. Kahit na sa itsura lang naman, no? Opposite kayong dalawa. So, how do you deal with that difference sa negosyo ninyo? Okay. Ako muna, Mami N. First. Ako kasi acceptance. I should accept yung weakness niya. So, kailangan ako yung mag-i-step up. The same thing naman pag sa akin, ano yung weakness ko, siya naman dapat yung maging strength niya. So, kailangan talaga namin i-accept yung weakness and strength namin dalawa. Otherwise, magka-clash kami. So, I think that works for us. We really need to accept our differences. Yeah. So, Marlon, is there anything you want to add? Yes, like she said, yung sa strength, if alam namin kung sino yung mas malakas sa topic na yun, nandun yung weight ng decision. So kasi 50-50 kami ngayon. So pero once na isang topic that would be like on operations office and need to make a decision, tas nasa ibang bansa ako. So yung weight nung decision would be on her. Mas malamang siya kasi siya yung nandito. Same lang, tsaka sa mga personalities namin, kung ano yung mas malakas yung strength sa personality na yun, dun ang weigh yung decision namin. So it's not kasi we cannot achieve a 50-50, hindi kami perfectly matched, parang ganun. There'll always be differences. So depende sa topic or what kind of business decision, kung sino yung mas magandang strength doon, siya yung mas may nag-weigh. Yan, thank you so much, no? So, totoo yan, sa kami rin, no? Just to share, although hindi naman ako tinanong, pero share ko na lang. First few years of our marriage, hirap kami kasi 50-50. Pero syempre, ang kultura natin sa Pilipinas is lalaki yung head of the family, so siya rin ang head of the business. But then, opposites attract. Kung saan siya magaling, hindi ako magaling doon. Kung saan ako magaling, hindi rin siya magaling doon. Kailangan ko siyang sundin dahil siya yung lalaki. So, challenge yun. Kasi after that, pag sinunod ko, mabubulilyaso yung negosyo. So, I would have to speak out. But when you speak out, especially in our generation, parang ano ka ba? Gusto mo ba akong underin? Ikaw na kaya ang magpantalon, di ba? Noong time namin yun. Ngayon, hindi naman na uso yan. No? So, it was very challenging. Pero kaya na-affect yung aming negosyo. But it was only up to the point na until such point na talagang sasabog na yung negosyo namin, babad na kami sa utang, tulad ng sinabi ni Marlon, susundin natin yung strengths. Merong strength yung isa, merong strength yung isa. Kaya at a certain point, nag-usap kami at na-realize namin na, magaling siya sa external. No? Ako naman ay mahina sa external dahil mahiyain ako. Pero sa loob ng business, ako naman yung nagde-decide. Pagdating sa marketing, pagdating sa HR, pagdating sa handling people, ako yon. Pero sa pagdating sa paghawak ng pera, sabi nga nila dapat babae, hindi ako marunong humawak ng pera. So si husband yon. Noong nagkahiwalay na yung aming responsibilities, doon kami naging strong. Nabayaran yung utang eventually after many years, tapos doon nag-grow yung aming negosyo. So yon. I think si Joy, dahil marketing, yung mga business na yun talaga yung kanyang strength. So when it comes to marketing, pagbigyan mo na siya na lang. Pero yung mga operations na issues, lalo na sa engineering type of work, sa iyo yun, di ba? So yon. Lisel is asking, Lisel Talia, how do you deal po with friends or relatives na gustong mag-invest sa inyong business? Friends and relatives sa business, for me, it's a no for me. This is my opinion na because it certainly mag-succeed man siya or it won't. For me, the relationship might be baka maapektuhan ang relationship niyo as relatives and friends. This is from personal experience din. So, human beings tayo, and then things change, attitudes change pagdating sa negosyo. If you want to keep your friends, keep them as friends. If you want to keep your relatives as relatives, keep them as relatives. Not beyond on a business venture. That's my take on this question. Okay, thank you Marlon. Ikaw naman, Joy, you want to say something about that? Yeah, paano ba? Ako hindi din. Kasi mahirap siya
for me kasi, nagbabago kasi lahat ng tao, yung attitude mo pagdating sa pera. Ayun, yung mami, di ba inaral natin siya. Hindi kasi lahat ng tao kayang i-handle ang power ng pera. For me, I believe in, kasi naniniwala ako doon. For so long, may kaibigan ako, like, meron akong tinatawag na fetus friends. We were how many in the group? They were my classmates since preschool. Pero never kami nag-isip ng magtayo ng negosyo because we wanted to keep the friendship. Kasi iba na kasi siya pag meron negosyo. Kahit pa sabihin natin meron tayong kontrata, kahit pa siya naka-black and white, as much as possible, kung kaya nyo naman na kayo na lang muna, kayo na lang yung magnegosyo, mas mahirap. Sayang kasi yung friendship, sayang yung family relationship. Pag nag-prosper naman yung negosyo at hindi naman nag-prosper, alam mo yon, you can share naman yung blessing. So, yeah, that's for me. Okay, I totally agree, Joy and Marlon, no? Huwag ipaghalo ang friendship at ang negosyo. Pag nagbibiruan kayong magkakaibigan, okay lang eh. No? Kung minsan nagkakapikunan, pero okay lang. Pero pag involved na yung pera, mahirap na. At saka kung kayo magkaibigan, kahit na magkapatid, okay lang kayo, kahit na magsigawan kayo, magkapatid pa rin kayo. Pero pag pumasok na yung mga in-laws, 'di ba, yung tatay ng nanay, nung sister-in-law, brother-in-law, pag pumasok na sa usapan yan, magulo na. Wag na lang. Kasi maraming involved eh. So yun ang aking advice din. Ako'y naniniwala sa kanila. And now, Cheryl Fatima Fetalino, we got married. I'm the one handling the money, but I realized that I'm not really good at it. My problem is even though my husband is asking me to give to him, I could not let go, being an OC or control freak. Do you have advice on how to start? Sinong humahawak ng pera sa inyong dalawa? Marlon and Joy? Siya ang mahawak. Bakit? Dahil bababae siya? Nung sa amin, kasi working abroad, so I might most of the money is in remittance. So yung work ko na dictates that para siya na yung mag-handle para kasi nandito siya sa Philippines. Kailanman hindi mo naisip na, nandito na ako, nasa Pinas na ako naman? Hindi naman, okay lang. May trust naman kami sa isa't isa. So especially kung nag-run na kami ng business together and a successful one, why change a good thing? Diba? Total, nag-work naman, ano? Yeah. So, Cheryl Fatima, no? So, since you are not good in handling money, bakit hindi mo ibigay sa kanya? Siya na lang mag-handle. Ako ang laki ng ginagawa nung pinahandle ko na sa husband ko yung pera. Kasi hindi ko na kailangan balansehin yung mga papasok at lalabas. No? Siya na yung naglilista, siya na yung nagkakaroon ng sakit sa ulo. Ako, I can focus on what I do best. Kaya, depende sa'yo, Cheryl, no? But then, you can always check naman the bank book kung OC ka or control freak ka, OC ka. Tingnan mo, no? Kapag meron kayong financial statements, income statement, balance sheet, cash flow statements, at talagang sinusunod nyo yan, hindi naman kailangan ikaw mag-handle ng pera. Sa totoo lang, ang tagal ko na, many years na akong hindi humahawak ng pera. Yung as in, hindi ako nag-handle ng pera except yung aking sa wallet ko kung kailangan kong ilabas. Most of the time, it's my husband doing it. And I enjoy the freedom. Yun ang totoong financial freedom for me. No need to touch money. Yan. No? So, thank you, Erica. Very insightful daw lahat ng advice natin. Thank you very much. So, I guess that's the last question na meron tayo, no? Meron po pala, yung mga nabitin at gusto pang mag-ask ng question, no? Aside from these questions that I have now for today, I also want to answer a question here, no? Nakita ko sa aming community page. Galing to kay Karen Iturralde. Ang tanong niya is it really possible to start a service business with no capital at all? Bago ko to sagutin, I'd like to ask Marlon and Joy, ano sa palagay nyo? Posible bang mag-umpisa ng service business na walang capital at all? For me, Mami, I think so kung ikaw yung mismong gumagawa, di ba? So, whatever service na i-render, as long as ikaw mismo ang nag-render nun, so you don't need to hire anybody else. Ikaw lang mismo. So, you can start without any capital. Pwede, no? Mm-hmm. Yeah. Post mo lang sa marketplace yung service mo and then wait for clients. Yun. Oo. Konting capital, kailangan mo ng internet connection and yung tools, no? Pero kaya naman, ano? So, agree kami, Joy? Agree ako din, Mami. And lalo na kung ikaw yung mag-service, magre-render ng service.
okay lang siya. Kasi madami na siya na ganyan ngayon. Like yung mga, what do you call that, mga, di ko naman pwede masabing call centers, pero di ba yung, may mga work tayo na kinukuha abroad. Mga freelancers. Mga freelancers, yes. Tapos ikaw yung gagawa ng service. Tapos, pag okay na, di syempre medyo kikita ka ng konti. So, pag medyo madami na yung hawak mo na accounts, you can get assistant for that. So, hindi mo kailangan ng malaking puhunan, kaya just na yung sinabi nyo, internet lang, saka laptop is enough. You can makapag-proceed ka na mag-render ng service. Yeah, thank you for that, no? So, yun. Marami akong kilalang freelancer na nag-umpisa sa ganyan. Nag-umpisa sila lang, tapos kumuha ng mga clients hanggang hindi na nila kaya, nag-hire na sila ng tao, and then eventually lumaki, nagkaroon na sila ng VA agency. Kaya, pwede rin yan sa aircon, no? Meron kaming alam na nagre-repair ng aircon, naglilinis ng aircon. Yan, sabi nga ni Marlon, post lang daw sa marketplace, no, para makita kayo ng mga tao at later on meron na kayong ma-hire na assistant, tapos marami ng mga aircon technician na pwede ninyong i-hire. So kayang-kaya, ang importante lang is talagang to be able to handle the money yourself. Yan. No, so kung meron pa kayong mga tanong, no, so yung mga questions na hindi namin masagot, join po kayo sa aming community page. No? Look for our Facebook group. It's called the Malaya Entrepreneur Circle by Mami Negosyo. So once na-join na kayo, feel free to share anything na may kinalaman sa business niyo. Yung questions nyo, struggles, wins, kahit na ano. Kasi every week, pipili ako ng isang tanong at dadalhin ko dito sa ating live para sagutin. Sabi ni Erica, ilang % po ang sales ang dapat sweldo mo sa sarili? Nasa sales ba yan? How do you pay yourselves pala? Joy and Marlon. Kasama kami sa payroll. Ako kasama ko sa payroll. Dapat dinidecide yung inyong sweldo. Yeah, kasi naniniwala ako na walang free service. So, kailangan, you have to pay yourself. You have to compensate yourself. So, hindi naman kalakihan, pero kasi kahit papano, meron akong pang-coffee. Yeah. Parlor. Yes. Parlor, pang spa, di ba? Yeah. But you get a basic, you have an income, a base income, then syempre you get some profit off. So yung at least there's na mas-separate mo ng kahit paano yung what you pay yourself and then profit from the company. So walang percent, Walang percent, we just basic pay. Yes, I totally agree din, no? So Erica, sa nag-uumpisa, kung magkano lang ang kayang bayaran ng company, kahit na below minimum wage, kung hindi kaya ng company, wag mong pahirapan ng iyong business. No, pero paglaki na ng negosyo, ang fair para sa akin, ang fair na amount na maging sweldo mo is kung mag-hire ka ng somebody to do your work, magkano yung ibabayad mo sa kanya? Magkano yung market rate ng ginagawa mo? O kaya, ikaw ay babalik sa trabaho, magkano kaya ang sweldo mo? No, tulad ng mga anak namin, halimbawa, yung isang anak ko, example, kumikita siya ng 70,000 a month. Siyempre, sasabihin ko sa anak ko, anak, turukan mo na kami, mag-resign ka na lang dyan. Alam nga namang tiway yung yung pakakainin ko lang yung anak ko, siyempre kailangan niya rin may sweldo. So kung magkano yung sahod niya ngayon sa trabaho niya, yun din ang sahod niya dito sa akin. Tapos libre bahay pa siya, libre bahay, libre pagkain, which is a better offer for me, no? At saka fair din para sa kanya. So be fair to yourself as well. We come now to the end of our show, no? So Marlon and Joy, thank you very much sa mga valuable insights, no? So meron yung final words para sa ating mga viewers. Mami, and thank you sa opportunity, no, na for us. Sana marami kayong natutunan din sa amin, pag-share ng experiences namin sa mga kapwa ko OFWs. Kasi kami ni Mami nag-usap ng one time na yun, kaya kami led me to this episode ng program ni Mami N. So sa lahat ng OFWs, learn, parang I hope nakatulong kami sa inyo and inspire namin kayo, and yung sa relationship, especially yung couples na kagaya ng experiences namin, mapagbuti nyo yung opportunity na binigay sa iyo ni Lord as an OFW to grow yourself and your family. Yeah. So Joy?
sana marami kaming na-share sa inyo. Sana natutuwa ako kasi I was able to share my knowledge firsthand from our experience. And thank you, Mami Ann, for this opportunity na ma-share namin din sa iba yung experience namin. And sana I wish na kung ano man yung mga business na itatayo nyo, nasisimulan nyo, just put your 100% self. Yan. Lahat, hindi lang siya physically, hindi lang siya mentally, emotionally, spiritually. Dapat 100%. Buo lang talaga dapat ang loob nyo. Buo ang loob. Yan. Okay. So ngayon, the next question is, can you please tell our viewers how they can connect with you? Yes. You can reach out. Meron po kaming FB page for Moonies Events Place, and for Myson Lending Investor. Meron po kaming Facebook page doon, dalawa. So, you can get in touch with us. Message lang po kayo doon. Yan, no? So ang business nila, sa maraming income stream, two of them, one is Moonies, is an events place, tapos yung isa ay yung Myson Lending Company. Okay, so thank you very much ulit, Marlon and Joy. It's been an honor. The honor is really mine, no? Okay, so until then, until next Tuesday, keep shining and keep being business-minded, Pinoy. Bye! Bye!